Sa mundo natin ngayon, maraming tao ang gustong sumikat, makilala at mapuri. Lahat ng tao gustong magkaroon ng glory, recognition, achievement at honor. Pero bilang mga mananampalataya, may mas mahalagang tanong. Para kanino ka ba talaga ang glory natin sa buhay? Minsan, hindi natin namamalayan na ang ginagawa natin ay para sa sarili nating pangalan, hindi para sa Diyos. Pero ang totoo, ang buhay natin ay hindi para sa sariling karangalan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Hana Yasha P. Campis mula sa CJM Balete. Sa mensaheng ito, pag-aaralan natin ano ang ibig sabihin ng pamumuhay para sa glory of God at paano natin maisasubuhay ito araw-araw. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Point 1. The glory of God must be the purpose of everything we do. 1 Corinthians 10 verse 31. Whatever you do, do it all with the glory of God. Supporting verse, Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work it all with your heart, as working for the glory, not human master. Malinaw ang sinabi sa verse. Whenever you do, ibig sabihin walang exempted. Lahat ng ginagawa natin, maliit man o malaki, dapat may isang layunin, ang i-glorify ang Diyos. Sa pag-aaral, sa bahay, sa pakikitungo sa ibang tao, lahat ito ay pagkakataon para ipakita ang Diyos. Kahit hindi lamang kapag nakikita o may recognition. Kahit walang nakakakita, ginagawa pa rin natin ang tama dahil para ito sa Diyos. Ang buhay ng may tamang purpose ay buhay na nakatuon sa Kanya. Point 2. The glory of God is seen through a transformed life. 1 Corinthians 10 verse 31. Living for God's glory is seen in how we live, not just what we say. Supporting verse, Matthew 5 verse 16. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa buhay na nagbabago. Hindi sapat na sinasabi lang natin na mahal natin ang Diyos. Kapag kailangan natin, nakikita ito sa action at character. Kapag ang isang tao ay may integridad, marunong magpatawad, may malasakit sa iba. Hindi lang siya ang napapansin, ang Diyos ang napapansin sa buhay niya. Ang buhay ng sumasalamin sa kabutihan ng Diyos ay nagdadala ng kaluwalhatian sa Kanya. Point 3. The glory of God requires humility and surrender. 1 Corinthians 10 verse 31. Giving glory of God means not taking it for ourselves. Supporting verse, Jeremiah 9:23 verse 24. Let not the wise boast of their wisdom, but let the one who boasts about this, that they have the understanding to know me. Minsan, kapag may achievement tayo, natural na isipin natin na dahil sa akin ito. Pero ang totoo, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Ang tunay na pamumuhay para sa glory ng Diyos ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. Ibinabalik natin sa Kanya lahat ng papuri. Hindi natin inaangkin ang glory, ibinibigay natin ito sa Diyos. Kapag marunong tayong magpasalamat at kilalanin siya sa lahat, doon tunay na nakikita ang Kanyang kaluwalhatian sa ating buhay. Sa kabuuan, ang buhay ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos ay hindi lang tungkol sa malaking bagay. Ito ay makikita sa bawat desisyon, bawat kilos at bawat intensyon ng ating puso. Ang tunay na sukatan ng buhay ay hindi kung gaano tayo nakakilala, kundi gaano natin ipinapakita ang Diyos sa iba. Ang tunay na layunin ng ating buhay ay i-glorify ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, sa salita, sa gawa at sa puso. Sa huli, hindi mahalaga kung gaano tayo kataas sa mata ng tao. Ang mahalaga ay kung ang Diyos ba ang nakikita sa buhay natin.
Kaya sa bawat araw, piliin nating mamuhay hindi para sa kasariling karangalan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Muli, ako po si Hannah Yasha P. Campis at nagsasabing ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin.